Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTubers sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglembag-lembag na tao with evidence. Grabe ngayon mga kabibig. Trending na trending itong bagong inanunsyo ni VP Sara. Kasi si VP Sara dinumog sa London, sa UK. Grabe ang daming tao kabibig, ang daming mga OFW ang naghihintay, sumisigaw ng Duterte, Duterte at hindi yan nararamdaman ng mga BBM nung pumunta si BBM sa Amerika. Si Claire Castro nga inaway pa. Pero si BP Sara, meron bang umaway? Wala. At ito ang napakagandang balita na inanunsyo ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, kung totoo man ito kabibig, ito yung pinakamagandang news sa lahat ng ating narinig kabibig na makakauwi na sa susunod na linggo si PRRD. Hala ka, totoo yun kabibig. Parang hindi ko maintindihan yung feelings ko right now na narinig ko ang statement ni BP Sara, pero i-confirm pa natin ito kabibig nga, pero kinikilabutan ako. Take note, sinabi ni BP Sara yun sa susunod na linggo. Nako, manginginig na ang BBM. Manginginig na ang mga loyalista. Mga Yonetings, manginginig na sila. Baka maguluhan sila, mababaliw na sila sa pag-isip-isip kung bakit. Pero galing yan kay BP Sara. So panoorin natin ang video ito kabibiga. Ito yung pinag-uusapan at trending at nagpalakpakan ang mga tao. At talagang grabe yung saya, grabe yung sigawan nung sinabi ni BP Sara ang katagang ito, mga kabibig. Na parang ito yung nagbibigay ng totoong hustisya, yung nagbibigay ng sagot sa maraming nagdadasal na sana makauwi si PRRD kabibig. O eto na, i-share ko na sa iyo kasi excited na kayo. Eto kabibig ha. Tingnan mo na kabibig, nasan ba yon? Nako, excited na ako. Very excited na ako. Eto kabibig ang sinabi. Ito, pakinggan nyo. Paglabas at pag-uwi. Hala ka. Hala. Hala ka. Hala. Again. Kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Hala, inaantay natin ang paglabas at pag-uwi ni PRRD. Again. Hala, palakpakan naman dyan. Nagpapasalamat. Kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Hala. O, ito yung complete ni BP Sara ha. Ito. Hindi yan. Hindi. Ito yung mensahe ni BP Sara. Nasaan ba yun? Ito ba yun? Let me check kabibig ha. Ito ba yung... Kanina dinumog si BP Sara. Grabe, ang dami. Oran nyo lang ha. Ang pagdumog ng maraming tao kay BP Sara. Grabe. Naka-experience pa si BBM ng ganyan? Hindi kabibig. Hindi talaga. Ganito kamahal ng Filipino community sa UK si VP Sara. Yan ba i-impeach nyo? Yan ba ang gusto nyo i-impeach? Oy! Tingnan nyo. Ang daming tao, ang daming mga OFW na talaga, anong sigaw? Anong sigaw? So yun ba i-impeach nyo? Lumuluwa ang mga mata nyo. Nahihiya naman tayo sa mga sasabing na kailangan i-impeach si BP Sara. Ay nako, panalo na si BP Sara. Ay, wala na makakatalo kay BP Sara. Nanginginig na ang mga itlog nila. Ito kabibig ang complete. Ito ha, ginig tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna ako paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat
picture. Hindi, Sara, wala na kaming pakialam sa message mo. Basta meron lang tayong selfie. Galing, ang ganda. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng... In fairness, napakasimple ni VP Sara ang pandamit niyan. Tingnan niyo, yung pandamit ni VP Sara. Pero si Claire Castro nung, nung sa Amerika ba yun? Nakapurma. Si BBM nakapurma. Si Lisa nakapurma. Pero si VP Sara, tingnan nyo, parang atin-atin lang to Yun ang gusto namin kay VP Sara. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-gigil. Doon, galing. Habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, Ma'am! Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna ako paalala para hindi tayo ma-excited at Napakinggan niyo si VP Sara. Grabe ka, Bibing, no? Grabe yung impact ni VP Sara sa mga tao. Talagang, as in, marami ang excited na makita siya. Marami ang excited na makausap siya. Talagang mainit ang pangtanggap na naramdaman ni VP Sara sa mga tao nandun. Grabe. As in, unbelievable. Ito pa, Kabibig, ang ilang mga snippets na ating i-share, Kabibig. Pasensya na, Kabibig, alam nyo naman, konti-konti lang nakita natin mga ito. ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours nagtatrabaho. Na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para Tama. sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Galing ni VP Sara. Wala na, Kabibig. Parang ang tawag dito, malulungkot na talaga si Claire Castro. Malulungkot na talaga, Kabibig. Talaga, ipakita ko sa inyo mga pictures ni VP Sara, na ang daming tao. Kung akala nyo, hindi ito mga bayad ng mga OFW. Kung akala nyo bayad, hindi ito mga bayad, Kabibig. Nagpunta talaga sila para gusto na mapicturan, makausap si VP Sara. Tingnan nyo, ang dami. Tingnan nyo, Kabibig. Ang dami niyan. Diba? Mainit ang pagtanggap ang bumungad kay VP Sara Duterte sa kanyang pagdating sa London. Libo-libong miyembro ng Filipino community ang dumalo sa event na Mahalin Natin ang Pilipinas, pagtitipon para sa kapayapaan at kaunlaran upang makita ng personal ang Vice Presidente. At napakasimple ng ating Vice Presidente.
walang magarbong damit na isinuot, walang mga alahas at kung ano-anong nagliliwanag-liwanag sa kanyang sarili. Hindi. Napakasimple lang, kabibig. Mga Duterte lang ng kasulat sa likod niyo, kabibig. Tingnan nyo, ang daming tao. At meron bang proper stage? Wala. Oh, diyan lang siya. Oh, 'di ba? Oh, may proper stage ba diyan? Hindi. Wala, kabibig. Walang proper stage. Pero nandyan si BP Sara para sa mga Pilipino. Hindi ito plastikan, kabibig. Hindi nagpa-plastic si BP Sara. Ang gusto na niya to reach out our OFW at iparamdam ng ating mga OFW na nandito lang, nandyan lang ang Office of the Vice President. Kahit pilit pinai-impeach, kahit konti lang ang kanyang budget, pero gusto niyang iparamdam sa mga OFW na huwag kayong mag-alala, ginagawa ng OVP ang lahat ng programa na pwedeng ipamimigay namin sa mga kapamilya, mga anak nyo, mga apo nyo, mga kadugo nyo sa Pilipinas. Kahit palaging kinakaltasan ang budget ng OVP, gagawin na lahat ng OVP ang makakaya para sa pamilya ng bawat Pilipino. Yan, kabibig, grabe. BP Sara, ikaw na BP Sara, grabe, tingin ka bibig, daming tao sa UK. Hala ka, sabi pa ipapeke na, paano naging peke? Ano ba to? Ano ba yan? Napaka... They do not let people with legal issues in UK fake news again. Bakit paging fake news? Ano ba naman yan? Masakit ba sa mata na makikita na maraming mga OFW ang sumusuporta kay BP Sara? Ano mang gusto niyo? Oh, never gonna happen. Hindi siya magre-resign. Okay, Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 galing. million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Tama. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya si BP Sara. Di ba? Kabibig, ano ang iyong komento dito, kabibig, na sobrang ang daming pumunta kay BP Sara, ang daming na gustong makita si BP Sara, kabibig. Grabe, na-shock ako, kabibig. Na-shock ako sa daming tao na nandun. Imagine, diba mga OFW yan ha, nauhaw ng pagmamahal. Let's face the reality, uhaw sila sa pagmamahal, kabibig. Let's continue watching this video, kabibig ha. I'm sure gusto nyo talagang marinig si BP Sara. Let's watch this video again. Magandang araw sa inyong lahat. Na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin. Duterte! Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para Pakishare sa na araw mga na kalodi. ito, Pakishare. na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin.
organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Wala kami pala! Bibi lahat! Lahat tayo, ma'am. Hindi pa yan. Lahat tayo hindi nakatanggap ng paleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Bring him home! 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 Ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya
mga puso. Pinapaabot niya lagi. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo mi utang at kapupunton kaninyo Wow, nagsaya si Inday Sara. namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nason. Why sa pa yan? Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin Oh, doon sa kayo sa syudad ano, ng Davao. pumasok na kayo. Dahil sobrang Pumasok na kayo. dami Atlas, sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Governor, Mga sobrang kawatan. dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Oh, ang galing. So yun po kabibig ang ating Dislibak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.